magsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Tayo sa ating talakayan sa sinasabi ko kanina na pinaparatangan ba ng Diyos, ng Calvinism ang Diyos, inakusahan ba ng Calvinism ang Diyos? Kasi dito may mga writing sila na nakasulat at binasa ko, nilagay ko sa aking notes. Tignan nyo kung ano ang kanilang isinulat. Ito ang father of Calvinism na si John Calvin. Nakasulat sa Calvin's Institute, chapter 2, 4, page 8. Itong nakasulat. Nevertheless, there is no reality in the free will. This attributed to man, inasmuch that God decreed the fall. So ang belief ng kanilang father, ng Calvinist, father ng mga Calvinist, si John Calvin, walang reality sa free will ng tao. Hindi totoo yan. Kumbaga sa ating panahon, hindi totoo na ang tao may free will. Kasi according sa kanya, ang Diyos nag-decree sa pagka-fall into sin ni Adam and Eve. So sa doktrina ni John Calvin, ang pagkasala ni Adan at Eva na nahulog sila sa kasalanan, hindi yun by chance or accident. It was a plan according to them na ma-fall sila sa kasalanan. So according sa kay John Calvin, ang plano ng pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan, divine plan, eternal plan, according sa kanya. Gindikri ng Diyos yan ang pagkahulog niya sa kasalanan ng mag-asawang Adan at Eva. So ang belief na yan ni John Calvin na the most dangerous belief according sa thinking ng mga Baptist. Maraming naniwala dyan, especially sa system ng Calvinism, kasama yan. Sa verse na yan, para proteksyonan ang honor ni Calvin sa kanyang belief na yan, inadapt yan ni Dr. Loren Buettner. Isinulat ko sa notes dito. According kay Loren Buettner, sa kanyang book na Reformed Doctrine of Predestination, according sa kanya, even the fall of Adam and the fall of the race was not chance or accident, but it was ordained in the secret counsel of God. Kita nyo kung paano niya inalagaan ang belief ni Calvin na papa niya sa pananampalataya. Sinunod ngayon ni Loren Buettner na isang doktor sa pananampalataya na ang pagkahulog ni Adan at Eva hindi raw chance yun, hindi aksidente, kundi talagang ordain ni Lord yan sa kanyang secret counsel. Grabe mga tao na to, sumubrang pagka-bright nito. Alam mo kung bakit? You can just imagine na tao ka lang, pero alam mo ang secret counsel ni Lord. Alam mo na ang secret counsel ni Lord sa eternity, na pinlano niya ang pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan, siya ang responsible, inordain niya. Pati secret counsel ni Lord, alam mo na tao ka lang. Ganyan ka-bright itong mga writers na ito. And then sa verse na ito, kung i-analyze mo, blasphemous ito. Kasi biro, akusahan mo ang Diyos ng isang bagay na ang Bible very clear na hindi sinabi ng Bible sa kanyang secret counsel na pinlano ng Diyos ang pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan. Wala namang sinabi ang Diyos na pinlano niya yan. Kasi kung ang basahin mo kasi sa Garden of Eden, ang plano ng Diyos talaga yon. Sinabi niya kay Adan at Eva, huwag niyong kainin ang bunga ng kahoy na sa gitna ng paraiso, ng garden. Huwag yung kainin. Yun talaga ang plano eh. Pero sa kanila, baliktad. Pinlano ng Diyos ang kasalanan na mahulog siya dan iba sa kasalanan sa kanyang secret counsel.
Yan ang reason kung bakit ang mga Baptist believer, ang mga fundamentalists, ang mga biblicists, ang mga Bible-believing Christian against sa aral na ito, sa Calvinism na aral na ito. Kasi blasphemous belief ito. Aakusahan mo ang Diyos. Isa kang Calvinist, akusahan mo siya sa kanyang kabanalan. Nalala nyo yung panahon na si Kristo'y nag-perform ng miracles, casting out devils. Yun ang kanyang ministry na grabing power ang ginamit niya para yung mga diablo na pumasok doon sa tao na possess yung katawan, lumalayas doon. Pinalalayas niya, umaalis naman. Nakita yon actually ng mga pari, ng mga Sadducee, ng mga Pharisee. Nakita ng mga religious leader sa panahon ni Kristo ang kanyang ginagawang pagpapalaya sa diablo sa katawan ng tao na possess. Kaya sabi niya, hindi, sabi ng mga pari noon, ng mga religious leader, na hindi, pinapalayas mo ang mga diablo dyan sa katawan ng tao kasi sa gaho, sa kapangyarihan ni Beelzebub. Kaya naman siya na umalis kasi ikaw, may diablo ka. Ang diablong na sa'yo, mas makapangyarihan kaysa diablong pumasok doon sa katawan ng tao. Kaya mang palayasin mo siya, kumbaga, ang diablo mo general, yung diablong pinalayas mo, lieutenant lang, natural, susunod yon. So, ibig sabihin, si Kristo, nagpapalayas ng diablo sa katawan ng tao sa kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit power and performing. Pero akusahan mo si Kristo na ginagawa na yon sa kapangyarihan ng diablo. Itong ginagawa ng Calvinist actually, mayroong similarity. Parallel. Inakusahan nila ang Diyos sa isang mali, sa isang pag-ordain ng kasalanan, pagkahulog ng kasalanan. Inakusahan mo ang Diyos na siya ang may plano nun. Siya ang nag-secret ordain sa kanyang council na si Adan at Eva mahulog sa kasalanan. Si Lord ang inakusahan nyo. Diba? Ay di naman yan paratang kasi nakasulat sa mga writings nyo yan. Binasa ko, inilista ko sa note, sinulat, at binasa ko rito. Diba? Pag-aakusa yan, kumbaga ito pang sinabi nga ng Westminster Confessions. May sinulat din ng Westminster Confessions. Ito rin nakasulat sa kanilang mga tawag doon. Kumbaga, dogma. Ang tawag ko dyan, dogma. Mayroon silang sinusulat na mga writings dyan. Ito ang sinabi ng Westminster Confessions. God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. See? Anong tawag mo dun? Nga ang Diyos daw sa eternity gumawa ng isang bagay out sa kanyang katalinuhan, the most wise and holy counsel, freely. Inordain niya, unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Kung ano man ang nangyayari sa panahon, halimbawa, bad and negative, bad and evil, lahat ng nangyayari sa mundo ngayon, Diyos daw ang nag-ordain niya. Halimbawa, mag-birthday ka, binigyan ka ng regalo, kotse. Diyos ang nag-ordain niya. Dito naman sa bad side, halimbawa, yung anak mo, umuwi ng gabi, ni-rape. Patapos ng rape niya, binaril, pinatay. Inordain ni Lord yan. Yan ang base doon sa kanilang belief na sinasabi, ordained, unchangeably ordained whatsoever comes to pass. So kung anong nangyayari sa panahon ngayon, according sa kanilang belief, inordain ni Lord yan. O ngayon, nagpaparatang ba ang mga Baptist believer na kung sabihin ng Baptist believer na inaukusahan nyo ang Diyos ng paratang,
na kung saan hindi siya may gawa. That was an act of blasphemy. Ang tawag doon, Calvinistic blasphemous writings. Sumusulat kayo ng isang bagay na hindi naman kayo sure kung totoo yun, hindi ba sumulat kayo, akala nyo siguro kayo na ang pinaka-bright sa pagsulat ng, hindi man lang kayo natakot na mag-isip kayo, teka, tama ba itong ginagawa ko? So according sa Calvinism, whatsoever happens, God decreed it to happen. So what can be? Ano magawa mo? Halimbawa, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, yung my father is a police, di ba? I don't care. Ngayon, according sa belief ng Calvinism, it was ordained by God. Sabi niyo dito, ito nga nakasulat eh. Sinulat nyo to eh. Kayo ang sumulat niyan para palabasin na the most wise and holy counsel ordain whatsoever comes to pass. So pati ang karahasan, ang kabutihan, both of it na ordain ni Lord according sa belief niyo. So kung gano'n na palang nangyari, ano magawa mo? Halimbawa, may isang pastor, Christian, tapos may asawa, 4 ang anak, na involved sa, alam niyo na involved sa maling aral, naging Mormons. Hindi mo siya ma-blame. Na pastor, ba't nag-Mormons ka? Baptist ka eh. Kasi nabasa niya, ako sa inyong mga writings, na lahat ng nangyayari sa mundo, whatsoever comes to pass, it was freely ordained by God. And then, sabihin lang niya na, kasi plano ni Lord ito eh. Kaya kung naging Mormons, it was secretly ordained by God. See? Anong nasira ang ministry? It was ordained by God. Kasi nga nabasa ang writings niyo, the most deadliest, pinaka-blasphemous na mga sinusulat niyo sa book. Kaya nga ang mga libro niyo, hindi nag-click sa library. Kasi ang library, natakot sa mga books nyo, delikado ito. Pag nilagay natin ito sa library, sa Bible colleges, I am sure maraming immoral student mag-arise sa Bible school. Maraming estudyante, pag naniniwala sa ganito, delikado. Di ba? Ito pa yung verse nga ako kasi, yun ang reason kung bakit personally, hindi ako naniwala at I am against Calvinism. Although brotherly love kong Calvinist na naniniwala dyan sa doktrina na yan. Pero pagdating sa kanilang system of belief, I am against for it. And then sa verse na yan, sinasabi ko sa inyo na ang aral na yan ng Calvinism cannot be proved by the Bible itself. Hindi nag-agree ang Bible dyan. At walang common sense na tao na may sabi na okay yan. Even ang Bible, pag tinignan mo, pagbasahin mo, walang book at verse kang mabasa na yan ay agree ang Diyos sa ganyang klaseng thinking. Kasi ang book binabasa ko rin from cover to cover, wala nga nangyari. Kasi nababasa ko, the will of the Lord is against all evil sa Peter. See? So kung ang will ni Lord against sa lahat ng evil, paano niya i-ordain yan? Secretly ordain ang ganyang klaseng kasamaan? Di ba? And then sa verse na ito, ang totoo, isa sa mga dahilan kung bakit against ako sa whatsoever comes to pass ng Calvinism, ni-endorse nila sa predestination, whatsoever comes to pass, sa decree, sa ordain. Kasi nga, conflict eh. Ang isa Mormons, inordain ni Lord. Ang isa atheist, inordain ni Lord. Ang isa murderer, ang isa peacekeeper, ang isa naman ay
truth, ang isa lie. Both of it na ordain ni Lord. Kasi lalabas, magiging conflict na yan. Inordain ni Lord ang mga nagsasalita ng katotohanan. At the same time dito, nag-ordain naman siya na magsalita ka ng kasinungalingan. Kaya ano na yan eh. Hindi na tama ang ganyang klaseng belief. At hindi na katalinuhan ang tawag dyan. Ang tawag dyan, ano na? Kabubuhan. Hindi na yan bunga ng pag-iisip na matalino. Nilikha ni Lord at ginawa niya maging deceiver ka. Ito naman hindi. Di ba? So ang tawag mo dyan, kung decree ni Lord ang both na yan, ang tawag dyan, contradictory decrees of Calvinism. Kasi nga hindi nga ang Bible nag-agree sa kanyang klaseng thinking. And then, pangalawa, ang Calvinism is the most inconsistent and blasphemous writings ever to be invented by man. Delikadong writings na ito. Paratangan mo ang Panginoon ng isang paratang na siya ang organizer ng kasalanan. Hindi nyo man ako magsisisi ang nagbabasa ng inyong writing kasi yun naman talaga ang gusto nyong palabasin. Nilalagyan nyo lang ng bulaklak, pabango ang interpretation nyo para ang tao mag-isip na hindi siya ang creator ng sin. Pero sa the way na sinulat nyo yan, siya talaga. Di ba? And then sa verse na yan, kaya siya the most inconsistent kasi nga, biro mo, doktrina mo, God decreed whatsoever comes to pass. He decreed whatsoever comes to pass. According sa Calvinism, even ang brutal murder na biskundi, massacre, rapes, prostitution, drug abuse, and then double murder ng I don't care, my father is a police. And then false doctrine, terrorism, satanism, destruction of human body, witchcraft, satanism. Di ba? While ang others denied for it. So kung titignan mo, ang kaligtasan lang ng mga elect, and then, ang iba wala na. Both of it, both of this, ano lang, ordain ni Lord. So, kung Calvinist ka, naniniwala ka sa ganito, ay iwan ko lang kung mayroong Calvinist na hindi naniniwala. Pero kasi, ang Calvinist, dalawang klase nga. Hyper Calvinist, moderate Calvinist, at possibly, lahat ng hyper Calvinist naniniwala sa ganitong belief. While ang moderate Calvinist, konti lang siguro ang naniniwala sa ganitong klaseng belief na God decreed whatsoever comes to pass. O diba? Ano sa verse na ito pang sinulat ng Westminster Confession. Favorito ng mga ng mga Calvinist, ng mga book. Westminster, mga pang-Amerikanong thinking. West. Ito sinasabi ng Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 3 and 4. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestined unto everlasting life, and others foreordained to eternal death. These angels and men are predestined and foreordained. Period. See? Nakasulat yan. Hindi ka pwede mag-deny na ito'y kathang isip lang. Doktrina nyo yan. Dogma. Na according sa belief nyo, by the decree of God for the manifestation of His glory, mga angel and men, lahat ng yan, angel and men, some were predestined to life, some were predestined to death. So, wala ka ng choices dyan. And then, ang angels and men are predestined and foreordained. O, diba? Kaya wala ka nang magawa. Ang tawag dito, fatalism. Wala ka nang mapuntahan. Halimbawa,
na predestined ka ni Lord na mapunta kasi bigyan ko kayo ng kwento. Halimbawa, ikaw na predestined ka na mapunta sa impyerno. Ipinangalan ka sa lupa, naging mabuting tao ka, pamilyado, may mga anak. Yung mga anak mo nag-graduate sa kahit na trabaho mo'y panadiro lang, nag-graduate lahat ng anak mo nakapag-engineer. Pero ikaw, namatay ka na wala kang record na masamang tao ka. You are a law-abiding citizen, and yet when you die, you go to hell. Eh bakit? You are predestined to hell? May magawa ka? At ito naman siya naman, na predestined sa heaven, sa eternity. Nang ipinanganak sa lupa, sanggol pa lang, umihi na doon sa mukha ng tatay niya. Doon pa lang, parang may signos na ng pagiging masama. Lumaki, naging teenager, gumamit ng drugs, naging addict, naging hold-upper, naging kriminal, naging babaero, sugarol, lahat ng bisyo sa mundo. Sana all na lahat sa kanya. Namamatay siya, napunta doon sa kalawalatian, sa langit napunta. Ang tanong dyan, bakit? Because na-predestined siya ron na mapunta sa langit. And then, magreklamo ka nga God is injustice. O sabihin ng Calvinism, you cannot question God. See? Maka-question ba ang vessel sa nag-create sa kanya, sa pattern na bakit ginawa mo kung ganito? Ganyan lang yan. Parang pag nangatwiran sila, parang very easy lang. And then, kung titignan natin, finally, ng Calvinism, ang klaseng theories na ito ng Calvinism or dogma or doktrina, ang aral na ito is a foolishness of a man-made theory. Hindi mo minsan maintindihan. Kumbaga kahibangan na ito. Hindi na tama ito. Nakusahan mo ang Diyos na yung kasalanan ng pagkahulog na datiba siya ang nag-decree at ordain. And then both men and angels na predestined na. Kumbaga kung sa pusoy pa, bahig na. So kung titignan nyo, ang tawag dyan, foolishness. Kasi pinapalabas ng Calvinism na ang Diyos natin nag-create sang human race. Ang kalahati, minahal niya. Ang kalahati, nagalit siya. Tanungin mo kung anong dahilan, basta galit lang siya, walang dahilan. Ito naman sa kabila, tinanong mo, bakit niya ito minahal? Basta, minahal lang niya, walang dahilan, kasi loving God siya. At the same time, is the God of hate. Yan ang Diyos ng Calvinism. Ang Diyos ng Calvinism is the God of love and the God of hate. O siyempre, iba yung God of anger, iba yun. Pero ang God of hate, iba rin yun. Yun ang gustong i-picture out ng Calvinism sa kanilang mga doktrina niya, ang kanilang nilalang na tao ng Diyos, nilikha niyang tao. Mga masterpiece ni Lord yan eh. Pero magtataka ka, bakit according sa belief ng Calvinism, nagalit siya rito, hated, at na-decree niya sa eternal doom? Oh God! Oh my God! Open the eyes sa mga sa mga Amerikano. Oh God, open the eyes of Calvinism today. Yung kanilang belief eh. Kasi nga, iwan ko kung paano sila napasok sa ganitong klaseng paniniwala. And then, ang consequence ng Calvinism theology na ito, very dangerous ito. Kasi halimbawa, kung ang Diyos nilikha niyang tao, and then ang kalahati nyon, nagtanim siya ng galit, nagalit siya, na-hate siya. At itinapo niya dun sa apoy na na-decree na itatapo niya sa eternal doom. Ang consequence is very dangerous. Kasi, halimbawa, ako, elected ka. May elected yan. Pwede ba akong mag-hate din sa kanya?
Kasi hate nga sila ni Lord eh. Pwede ba yun na ako, na hindi naman ako creator, elect ako? Pwede bang i-hate ko rin sila? Yan ang pinaka-deadly and dangerous. Kasi kung ang common sense, kung ang rules of common sense and principles, na biblical principle, may reason ka na mag-hate ka rin. Kasi nga, kung ang Diyos mo nga nag-hate sa kanila, bakit ako hindi ako mag-hate sa kanila? Diba? So mangyayari, ang mga elect, according sa kanilang belief, may elect na may na minamahal yung tao, may mga elect din na hate dun sa hindi na elect. At hindi na sino na mga elect galit sa mga hindi niya napili ng Diyos. Yun ang consequence that very dangerous. Pero kasi ang totoo, bago tayo mag-end, sinasabi kasi dito, sa isang sulat lang ni Peter, maabulis lahat ang writings na mali ito. Kasi according sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Yan ang nakasulat sa 1 Peter 3:12. So, alam niyo na si Lord, sinabi ni Peter, He is against them that do evil. So kung ganun pala ang tunay na theology na ang Diyos galit sa gumagawa ng mga masasama, di ibig sabihin no, na hindi niya talaga dinikre yan. Hindi niya dinikre na ang tao gumawa talaga ng masama. Kasi galit nga siya. O diba? Yan ang tanong natin, na inakusahan ba ng Calvinism ang Diyos? Yes! Inaakusahan nila ng instituting sins into the world. Inaakusahan nila ng isang akusasyon na wala silang evidence. Blasphemy yun. At based sa kanilang records na nakita ko, ang tawag ko ron, Calvinistic blasphemous writings. Kasi inakusahan nyo ang Diyos na siya ang nag-establish at nag-institute ng kasalanan sa mundo nang mahulog siya dan at iba sa kasalanan. Plano ni Lord yun. Yun ang aral niya. So sana pag-pray natin na at least ang Calvinism ngayon, kahit pa paano mag-aaral kayo ng Bible, huwag kayong masyadong dikit ng dikit sa Calvinism dyan. Kasi hindi totoo na kapag naniwala ka sa Calvinism, deep thinker ka. Hindi totoo yan. Mas bright ang baptist sa inyo. Bisan ano pa ang inyong trying hard na mag-deep thinker kayo, hindi nyo na mabura sa kasaysayan na mga baptist. Mas bright sa inyo. Hindi yan kayabangan kasi totoo yun. Ang mga profesor ng mga Bible school, mas bright sa inyo. So hindi na kailangan mag-promote kayo ng sin. Tapos sabihin nyo na hindi naman talaga si Lord. Parang nagwa-whitewash kayo. Kapag may nag-react, may nag-disagree, sabihin nyo na hindi. Si Lord kasi sovereign. So alam niya yan. Yun na lang talaga ang panlaban nyo, sovereign. Kasi hindi nyo nga ma-explain. Basta alam nyo maipit na kayo, sabihin nyo lang, because God is sovereign. Para kayong mga wanes, bago tayo mag-end, ang wanes, ganun din ang wanes, si Kristo, ang Ama si Kristo, ang si Kristo rin, ang Holy Spirit si Kristo rin, oneness. Walang 3 persons in one God. Ang kanila 1 persons in one God. Pag nakausap mo sila, nang ibaptize si Kristo, ang Diyos Ama na sa langit, may boses, si Kristo na sa lupa, ang Holy Spirit sa gitna, bumababa, 3 persona yun, hindi naman isa sabihin ng Calvinism, kasi walang sabihin ng oneness, walang imposible sa Diyos. Yun na lang talaga ang pananggalang. Kasi nga sila mismo hindi rin nila ma-explain na mayroon talagang 3 person. So para itago mong katotohanan, sabihin mo lang walang imposible sa Diyos. Ganun yun, para makalusot ka lang. Sa Calvinism ganun din. Pinagbintangan nila ang Diyos na nagplano ng pagkasala niya dan at iba. Pag may nag-disagree, nagtanong, sabihin na God is sovereign. Para lang pagtakpan ang isang mali
i-front mo ang sovereignty of God. Kasi mali naman siguro pagkat hindi na mo sovereignty. So mga brother and sisters, maraming salamat sa patuloy na pag-subscribe at pakikinig, pagsasayang ng panahon. Maraming salamat. God bless you. To God be the glory alone.